पूरे देश को लूट लेगा ये मई जून के चिलचिलाती गर्मी में नहीं। Ang Indian biographical drama film na pinamagatang 12th Fail ay ipinalabas noong October 2023. Nagsimula ang pelikula noong 1997 sa maliit na bayan ng Chambal, Himachal Pradesh, India, kung saan makikita si Manoj, ang 12th grade student na abala sa paggawa ng mga kudigo para sa nalalapit nilang standard exam. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya ni Manoj sa lugar na iyon. Isang clerk sa munisipyo ang ama ni Manoj na si Ramber. Nagsimula ang problema ng pumalag na si Ramber sa pangungurakot ng kanilang mayor. Tumutol si Ramber na sumunod sa utos ng sekretaryo ng munisipyo na pirmahan ang mga papeles para maibenta sa black market ng tauhan ni mayor ang mga binhi na bigay ng gobyerno para sa mga magsasaka. Nagalit ang sekretaryo at sinuspendi si Ramber. Hindi na nakapagpigil si Ramber. Mabilis na binato niya ng tsinilas ang sekretaryo. Kinabukasan nagpadala agad ang mayor ng mga pulis para ipaalam na tanggal na sa trabaho si Ramber. Doon nakita ni Manoj na walang magagawa ang katulad nilang mahirap laban sa mga nasa pwesto. Nagpasya si Ramber na pumunta ng syudad para ipaglaban ang karapatan nito sa korte at iparating sa nakakataas ang mga kalokohan ng mayor. Walang ibang nasa isip si Manoj kundi makapasa siya sa standard exam para makapag-aral na sa college, makapagtrabaho sa opisina at makatulong sa kanyang ina. Sinabi ng guro na kahit pinayagan na silang gumamit ng kudigo noong nakaraang taon, sa 200 na estudyante, 25 lang ang nakapasa. Kaya para siguradong makakapasa silang lahat ididikta na lang ng guro ang mga tamang answer. Tuwang-tuwa naman ang mga estudyante. Pero ang problema, dumating pala ang bagong hepe ng pulis na si Dosyan. Kaya huling-huli nito ang ginagawa ng guro. Sinabi ng principal na likas na mahihina ang utak ng mga bata sa kanilang bayan. Kaya utos ng may-ari ng eskwelahan na si Mayor, napayagan na lang mandaya sa exam ang mga estudyante para makatapos ng pag-aaral at makahanap ng maayos na trabaho. Nagbanta ang principal kung hindi tatanggapin ng hepe ang suhol, siguradong may mangyayaring masama. Pero hindi natakot ang hepe at hindi rin ito tinanggap ang pera, bagkus inaresto nito ang principal. Dahil doon bumagsak ang lahat ng estudyante, at kailangan nilang bumalik ng eskwela sa grade 12. Dahil wala na ang kanilang ama, naghanap ng trabaho si Manoj at ang kanyang kapatid na si Kamlesh para may makain ang pamilya. Pagiging rickshaw driver at konduktor ang pinagkikitaan ng magkapatid. Subalit isang araw nagtaka sila na may humarang sa kanila na tauhan ng mayor. Sinabi ng tauhan ng mayor na ipinagbabawal na ang pagbiyahe ng mga rickshaw, dahil mawawala ng pasahero ang mga bus na pag-aari ng mayor, kaya agad na pinababa nito ang mga pasahero at pinalipat sa bus. Nagalit si Kamlesh, mabilis nitong sinampal ng tsinilas ang tauhan ng mayor. Ang sumunod na araw, hinarang ng mga pulis at inaresto sina Kamlesh at Manoj. Sa presinto, nakita ni Manoj na pinagpapalo ng pulis si Kamlesh. Nagalit si Manoj at sinabi nitong babarilin niya ang pulis gamit ang baril ng kanyang lolo. Pinagtawanan lang si Manoj at pinalabas ng kulungan. Hinamon ng pulis si Manoj na umuwi at kunin ang baril nito, dahil kung hindi ang kapatid ni Manoj ang babarilin nila. Takot na tumakbo si Manoj. Sobra itong nag-aalala na baka patayin ng mga pulis si Kamlesh. Pero hindi umuwi si Manoj kundi sa bahay ito ni Dosyan pumunta. Saka ito nagsisigaw para makausap si Dosyan. Nang lumabas si Dosyan, sinabi ni Manoj na kinulong ng mga pulis ang kanyang kapatid kahit walang kasalanan at pinagbanta ang papatayin. Pero sinabi ni Dosyan na kinabukasan na lang sila mag-usap. Sumigaw muli si Manoj na kapag silang mahihirap humihingi ng tulong, hindi agad sila pinapansin, at dahil kay Dosyan hindi sila natuloy sa pag-graduate sa grade 12. Narinig naman lahat iyon ni Dosyan kaya lumabas ito ng bahay at inalam ang problema. Ilang sandali pa, nagulat ang mga pulis sa pagdating ng kanilang hepe kasama si Manoj. Pinalabas ni Dosyan ng kulungan si Kamlesh at pinagalitan nito ang mga pulis. Nagreklamo ang tauhan ng mayor na sinagasaan siya ni Manoj, pero hinataw lang ito ni Dosyan, kaya napatakbo ito sa takot. Humanga ng sobra si Manoj kay Dosyan. Sinabi ni Manoj na isa ring matapat sa trabaho ang kanyang ama tulad ni Dosyan, pero ang katapatan ng kanyang ama ang dahilan kaya ito nawalan ng trabaho. Inakala ni Manoj na walang silbi ang pagiging matapat, pero nang makita niya ang ginawa ni Dosyan, napagtanto niyang kapag ang matapat na tao ang nasa kapangyarihan, hindi magtatagumpay ang mga abusadong tao. Napangiti si Dosyan, sinabi niyang matalino naman pala si Manoj kaya hindi na kailangan pa nitong mandaya sa exam. Nagpasalamat si Manoj at nagtanong ito kung paano maging isang tulad ni Dosyan. Sinabi ni Dosyan na magtatagumpay si Manoj basta tigilan lang nito ang mandaya.
Dahil doon nabuo ang pangarap ni Manoj na maging isa ring opisyal ng pulis, nangako si Kamlesh na susuporta sa pangarap ng kapatid, sinabi nitong siya na lang ang bahalang magtrabaho, para atupagin na lang mabuti ni Manoj ang pag-aaral. Ilang buwan ang lumipas, inilipat ng ibang destino si Dosyan, kaya naman ang magsimula na ang eskwela, bumalik na naman ang tradisyon ng eskwelahan na mandaya sa exam, ganun pa man tinupad ni Manoj ang sinabi ni Dosyan na wag siyang mandaya. Bagkus nag-aral ng husto si Manoj at nakapasa sa standard exam. Tuloy-tuloy sa college si Manoj habang paisa-isa namang naibebenta nila ang kanilang alagang hayop, hanggang dumating ang araw na makagraduate si Manoj ng Bachelor of Arts. Sa araw na yun binigay ng kanyang lola ang inipon nitong pensyon nila ng kanyang asawa, sinabi ng kanyang lola na gamitin ni Manoj ang pera para maging opisyal ng pulis. Tiyak matutuwa ang kanyang lolo kung uuwi si Manoj na naka-uniforme na ng pulis. Napaiyak si Manoj at nagpasalamat sa kanyang lola. Di nagtagal kailangan na ni Manoj pumunta sa syudad ng Gwalior para mag-review at makapasa sa exam ng MPPSC, o Madhya Pradesh Public Service Commission, para maging pulis na may ranggong DSP o Deputy Superintendent of Police, na katulad kay Dosyan. Subalit nang makarating na ang boss sa Gwalior, laking gulat ni Manoj na wala sa kanyang tabi ang kanyang bag. Doon niya nalaman nang sabihin ng konduktor na dala-dala ang bag ng babaeng kanyang katabi sa upuan. Hinanap ni Manoj ang babae pero hindi na niya ito nakita. Labis siyang nanghihinayang, dahil naroon ang perang bigay ng kanyang lola na pambayad sana sa kanyang boarding house at sa pag-review. Sa labas ng coaching center na lang nagpalipas ng gabi si Manoj, pero kinabukasan nagulat siya na malaman niyang suspendido muna ng 3 taon ang MPPSC exam. Iyon ay dahil walang pondo ang gobyerno para sa mga aplikante sa DSP. Litong-lito ang isip ni Manoj kung saan na siya pupunta, lalo na wala itong kapera-pera. Sa terminal ng bus na lamang siya nakikitulog at ilang araw na rin siyang hindi kumakain, hanggang hindi na niya natiis ang gutom, nakiusap siya sa may-ari ng isang restaurant at humingi ng pagkain. Naintindihan ng may-ari ang nangyari sa kanya kaya binigyan din siya nito. Doon niya nakilala si Pritam, na pumunta rin doon para kumuha ng exam. Naikwento ni Manoj na ayaw muna niyang umuwi, hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag na nawala ang perang matagal na inipon ng kanyang lola. Pero nabuhayan ng loob si Manoj, nang sabihin ni Pritam na tinawagan siya ng ama nito na pumunta na lang sa Delhi para kumuha ng UPSC examination, o Union Public Service Commission examination, para maging kwalipikado bilang IPS, o Indian Police Service na mas mataas pa ang ranggo kesa sa DSP. Sinabi ni Manoj na ibig din niyang mag-exam sa UPSC, kaya nakiusap ito kay Pritam na tulungan siya na makapunta sa Delhi. Nangako si Manoj na babayaran din niya si Pritam kapag magkaroon na siya ng pera. Naawa si Pritam kaya pumayag itong ilibre si Manoj sa tren papunta ng Delhi. Pagdating sa Delhi, nakita ni Manoj doon na libo-libo ang katulad niya na pinaghahandaan na ng husto ang pinakamahirap na exam ng India. Nakita niyang lahat determinado makapasa, at naghahangad din na palarin sa buhay. Sa apartment ni Pritam pinatuloy nito si Manoj. Ang sumunod na araw pumunta sila sa coaching center na pag-aari ni Gauri, na isa ring aplikante para sa IPS. Katatapos lang din ni Gauri na mag-exam at naghihintay na lang ito ng resulta. Negosyo ni Gauri ang magturo sa ibang mga aplikante na kukuha rin ng exam. Ipinaliwanag ni Gauri na ang UPSC exam ay katulad ng snake and ladder na laro, na may 3 stage. Sa unang stage ang prelim exam na may 200,000 na aplikante, nasa 1,500 lang ang nakakapasa. Sa ikalawang stage na main exam nasa 100 na lang ang matitira, at ang pangatlo, ang interview, 25 lang ang kinukuha ng gobyerno kada taon para maging IAS at IPS. Kapag hindi ka nakapasa, pwede kang mag-exam ulit sa sunod na taon pero hanggang 4 na beses lang. Nahihiyang nagtanong si Manoj na kung may alam si Gauri sa syudad na pwede niyang pasukang kahit anong trabaho, dahil ibig niyang mag-aral pero wala siyang pera. Naalala ni Gauri na katulad din siya noon ni Manoj na pumunta ng Delhi na walang pera, kaya inirekomenda ni Gauri si Manoj sa kakilala nito, para magtrabaho bilang stay-in janitor sa isang library. Natuwa si Pritam na may trabaho at matutuluyan na si Manoj, ganun pa man naiinggit ito na nagagawa ni Manoj kung ano ang gusto nito sa sarili. Sinabi ni Pritam na pangarap niya talaga ang maging anchor sa telebisyon. Ang kanyang ama lang naman ang gustong maging opisyal siya sa gobyerno. Iyon ay para madaling magkapera, tulad ng kanyang ama na sa DPWH nagtatrabaho, kumikita ng malaki dahil maraming nagbibigay ng suhol. Dumaan ang ilang araw, lumabas na ang exam result na hinihintay ni Gauri, subalit napaluhan na lang ito na wala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nakapasa.
Dahil doon naisipan ni Pritam na lumipat ng ibang coaching center. Dahil ika-4 na exam na yun ni Gauri, hindi na siya pwede pang mag-exam, nagtayo na lang ng coffee shop ito. Sinabi ni Gauri na magpapatuloy pa rin siya sa pagtuturo dahil ibig pa rin niyang makatulong, pero hindi na siya maniningil sa mga aplikante, maniningil na lang siya kung o-order sila ng kape. Ginagawa ni Manoj ang lahat para mapabilis ang kanyang trabaho, at kapag tapos na ito sa paglilinis, tumatakbo agad si Manoj sa coffee shop ni Gauri para mag-aral, dahil katulad ng iba, abala na rin ito sa paghahanda para sa parating na prelim exam. Subalit nang lumabas ang resulta sa exam, nalungkot si Manoj nang malaman hindi siya nakapasa, ganun pa man sinabi ni Gauri na marami pang pagkakataon kaya magsimula siyang muli. Hindi nawala ng pag-asa si Manoj, hindi niya inaalintana ang hirap at pagod, tuloy ang kanyang pangarap na umuwi sa kanila na isa ng opisyal ng pulis. Kaya naman kahit kumakalamang sikmura, ginagamit nito ang libreng oras para sa pag-aaral at pagbabasa ng mga libro sa library. At ang sumunod na pagkuha niya ng prelim exam, nakapasa na si Manoj, tuwang-tuwa si Gauri, at sinabi nitong kailangan ng mag-enroll ni Manoj sa magandang coaching center, para sa susunod na main exam. Binati rin ni Pritam at ng girlfriend nito si Manoj, sinabi ni Pritam na bilang regalo niya kay Manoj, bibilhan niya si Manoj ng mga damit. Dahil mula nang makilala niya si Manoj iisa lang na damit ang isinusuot nito. Nag-enroll si Manoj sa isang kilalang coaching center, subalit binawi agad ni Manoj ang kanyang ibinayad na pera. Dahil nadiskubre niyang hindi totoong doon nag-aral ang mga nasa litrato na nakapasa sa exam. Narinig yun ng isa ring nag-enroll na si Shraddha, kaya hindi na rin ito itinuloy ang pag-enroll doon. Nagtanong si Shraddha kung saang coaching center noon nag-aral si Manoj sa pagkuha niya ng prelim exam. Sinabi ni Manoj na self-study lang ang kanyang ginawa at pagbabasa ng libro sa library. Mula ng araw na yun hindi na nawala sa isip ni Manoj ang mukha ni Shraddha. Pero makalipas ang 2 araw, hindi inaasahan ni Manoj na pupuntahan siya ni Shraddha sa library. Nakita ni Shraddha na may hawak na libro si Manoj tungkol sa engineering, kaya inakala ni Shraddha na engineering graduate si Manoj, pero hindi agad si Manoj nakapagsalita, dahil pinagsabihan siya ng kanyang amo na bawal ang makipagkwentuhan sa oras ng trabaho. Isang PSC applicant si Shraddha, ganun pa man magkakasama pa rin ang mga IPS, IAS at PSC applicant sa coaching center, kaya mula noon naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Para kay Manoj nawawala lahat ng kanyang pagod sa pag-aaral at trabaho, napapalitan nito ng saya tuwing kasama niya si Shraddha. Subalit isang araw habang nasa klase sila, nagtanong ang guro tungkol sa engineering. Sinabi ni Shraddha na alam ni Manoj ang sagot dahil engineering graduate ito, pero nang tanungin ng guro si Manoj, sinabi ni Manoj na nagkamali lang ng akala si Shraddha. Nagtawanan ng mga aplikante, dahil doon napahiya si Shraddha, inisip nitong hindi siya ipinagtanggol ni Manoj. Hindi na muling pumasok pa sa klase si Shraddha, nabalitaan na lang ni Manoj na lumipat na ito ng ibang coaching center, dinamdam ni Manoj ang lahat, alam niyang nasaktan niya si Shraddha. Isang gabi, nagkamali ng kalkulasyon ang amo ni Manoj sa napagbentahan ng mga lumang papel, pinagbintangan nito si Manoj na kinuha nito ang sobrang pera, nagalit si Manoj at sinabi nitong hindi siya magnanakaw, umalis na lang si Manoj at nag-resign sa kanyang trabaho. Nag-alala si Pritam na ilang araw nang hindi nagpapakita si Manoj sa klase, hanggang magulat ito nang makitang sa isang masikip na gilingan ng arena nakatira at nagtratrabaho si Manoj. Naawa si Pritam sa kanyang kaibigan. Pinilit ni Pritam na doon na lang sa kanyang apartment tumira si Manoj, dahil sa bukod sa maaaring magkasakit si Manoj sa alikabok, napakainit pa ng lugar sa loob ng kwartong iyon. Pero hindi pumayag si Manoj, sinabi nitong kontento na siya roon at patuloy pa rin siyang nag-aaral. Dumating ang araw sa pagkuha ni Manoj ng main exam, pero nagkamali si Manoj na nasagot sa essay, dahil sa pagmamadali, tungkol sa terrorism ang kanyang naisulat, na ang dapat na tanong ay tungkol sa tourism. Dahil doon hindi pumasa sa exam si Manoj. Hindi nakatiis si Manoj na hindi makita si Shraddha, pinuntahan niya ito sa kanilang lugar, subalit may dinaluhan na kasalan si Shraddha at pamilya nito, kaya sa telepono na lang nagkausap si Manoj at Shraddha. Humingi ng sorry si Manoj at nagtapat na rin ito na mahal niya si Shraddha, pero hindi sumagot si Shraddha, bagkus ang kanilang katulong ang kinausap nito para pauwiin na si Manoj sa Delhi. Alam na ni Manoj ang ibig sabihin noon, na hindi siya tanggap ni Shraddha. Kaya mabigat ang dibdib ni Manoj na umalis na lang, pero hindi ito sa Delhi pumunta, kundi umuwi ito sa kanilang probinsya. Masamang balita ang naabutan doon ni Manoj, na bigla ito nang malamang namatay na ang kanyang lola,
Sinabi ng kanyang ina na ayaw pumayag ng kanyang lola na ipaalam pa kay Manoj na may sakit na ito, dahil gusto ng kanyang lola na huwag maistorbo si Manoj sa pag-aaral, para umuwi ito na naka-uniforme na ng pulis. Nakita ni Manoj na nakasadlak pa rin sa kahirapan ang kanilang pamilya, dahil hindi pa rin bumabalik ang kanyang ama. Nangako ito na hindi niya bibiguin ang pangako niya sa kanyang lola na maging opisyal ng pulis. Bumalik si Manoj sa Delhi para magsimula muli. Ginawa nitong 15 oras ang kanyang trabaho para may maipadala siyang pera sa kanyang pamilya. Buong araw siyang kumakayod. At sa gabi, magdamag na nagbabasa siya ng libro. At kahit nagugutom, pumapasok pa rin ito sa klase. Isang araw dumating si Ramber para sunduin na si Manoj. Napaiyak si Ramber sa nakita nitong sitwasyon ni Manoj doon. Sinabi nito na uuwi na sila. Magmamakaawa siya sa mayor para ibalik siya sa trabaho. Gagawin niya kahit anong iutos ng mayor, mabigyan lang niya ng magandang buhay muli ang kanyang pamilya. Pero hindi pumayag si Manoj na umuwi. Sinabi nitong natatandaan pa niya ang turo sa kanya ni Ramber, na hindi agad susuko, kakayanin ni Manoj ang lahat para sa kanila. Nagulat si Manoj nang dumating si Shraddha. Humingi si Shraddha ng sorry na hindi niya kinausap noon si Manoj. Sinabi ni Shraddha na tumawag siya ulit pero nakaalis na si Manoj sa kanilang bahay. Nagpasalamat si Manoj na ganun ang nangyari, dahil napagtanto niyang hindi pa siya handa na makipagrelasyon, kailangan muna niya tumulong sa kanyang pamilya. Nakiusap si Manoj na saka na sila mag-usap ni Shraddha kapag natapos na ang prelims exams. Makalipas ang 2 buwan at natapos ang prelims exam, tuwang-tuwang nagtanong si Shraddha kay Pritam kung nasaan si Manoj. Masayang ibinalita ni Shraddha na nakapasa muli si Manoj sa prelims exam. Pero nagulat si Shraddha nang makita ang lugar ni Manoj, na halos walang hangin at nangangamoy mga tuyong arena. Sinabi ni Shraddha na mahirap ang sunod na haharapin ni Manoj na main exam. Humiling si Shraddha kay Manoj na tumigil na ito sa pagtatrabaho at umalis na sa lugar na yun. Nakahanda si Shraddha na magpahiram ng pera kay Manoj, para makapag-aral ito ng mabuti. Hindi pa rin pumayag si Manoj. Sinabi niyang magkaiba sila ng mundo ni Shraddha. Mahirap lang sila at mayaman sina Shraddha. Kaya sanay siya sa hirap at kahit sa maliit na lugar pwede siyang mag-aral. Subalit tama si Shraddha, hindi maayos ang lugar ni Manoj para sa pag-aaral, kaya naman sa main exam, sa 20 essay, 12 lang ang nasagutan ni Manoj, sa ikatlong pagkakataon hindi na naman nakapasa ito. Ganun pa man nanatili pa rin sa tabi ni Manoj si Shraddha, dahil nagpahayag na rin itong mahal din niya si Manoj. Nang gabing iyon habang tumutulong si Manoj sa coffee shop, sinabi ni Gauri na hindi makakapasa sa exam si Manoj kung palagi itong pagod sa trabaho, kulang sa tulog at kain, kaya nag-utos si Gauri na doon na si Manoj titira sa kanila. Si Gauri na ang bahalang magpadala ng pera sa pamilya ni Manoj para hindi na ito magtrabaho pa at tumutok lang sa pag-aaral. Ibig ni Manoj na tumutol, pero pinagalitan siya ni Gauri. Sinabi nitong ang tagumpay ni Manoj ay tagumpay na rin ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Napaiyak si Manoj at nagpasalamat ito kay Gauri. Ginawang kwarto ni Manoj ang opisina ni Gauri, kung saan doon niya igugugol lahat ng kanyang oras para sa pag-aaral. Binigyan din siya ni Shraddha ng stopwatch para malaman niya kung anong oras siya matatapos mag-aral at matutulog. Nagpaalam na rin sa kanya si Shraddha dahil pupunta ito ng Mussoorie, para kumuha rin ng kanyang PSC main exam. Ang mga sumunod na araw, puspusan ang pag-aaral ni Manoj, nilalabanan niya ang antok para tuloy-tuloy ang kanyang pagbabasa ng mga libro. Isa-isa nitong binubusisi at sinasagot ang lahat ng mga katanungan sa mga lumang test paper. Determinado si Manoj sa pagkondisyon ng kanyang isipan, lahat gagawin para maging handa sa araw ng kanyang IPS main exam. Napakasaya din ni Manoj sa natanggap na tawag. Ibinalita ni Shraddha na nakapasa ito sa PSC main exam at sa kanyang interview, kaya naman isa ng ganap na PSC Officer Deputy Collector ng gobyerno si Shraddha. Lalong naging inspirado si Manoj hanggang sa pagkuha ng IPS main exam, at nang lumabas ang resulta pasado si Manoj, walang mapagsidlan ng kaligayahan ng ina at pamilya ni Manoj sa natanggap na balita. Subalit ng gabing iyon, nalaman ni Manoj na nasa police station si Pritam, naglasing ito dahil hindi nakapasa sa exam. Sinabi ng pulis na ikinulong at pinagmulta nila si Pritam dahil lasing at nagsisigaw. Nagalit si Manoj, sinabi nito na wala sa batas na ikulong si Pritam ng matagal, lalo na walang nagrereklamo at ebidensya, iligal ang paghingi ng pera sa tao na wala pang kaso. Natakot ang pulis nang sabihin ni Manoj na kapag isa na siyang IPS, ang kurap na pulis na yun ang una niyang ipapasuspendi. Dahil doon nagpasalamat si Pritam kay Manoj na nakalabas ito ng kulungan at naibalik ang pera. Bumalik ng Delhi si Shraddha para samahan na maghanda si Manoj sa interview nito.
At bago pumunta sa interview si Manoj, dumaan muna sila kay Pritam para magpasalamat. Hindi makakalimutan ni Manoj na si Pritam ang tumulong sa kanya na makarating ng Delhi. Habang papunta sila sa UPSC office, may iniabot na sulat si Shraddha. Sinabi nitong saka nabasahin ni Manoj ang sulat kapag tapos na ang interview. Si Manoj na lamang ang pumasok sa gusali, habang masayang pinagmamasdan siya ni Shraddha. Tiwala si Shraddha na ilang hakbang na lang ay mararating na rin ni Manoj ang pangarap nito. Sa loob, naroon din ang ibang mga aplikante, bagamat nakakabingi ang katahimikan, pero alam ni Manoj na lahat ang naroon, ay katulad yan na nagdiriwang ang kalooban, dahil iilan lang ang pinalad na marating ang lugar na yon. Napangiti ang isang empleyado na makita sa records ni Manoj na bumalik ito sa grade 12. Nagbabala ang matandang attendant na ang chairman ng mga interviewer ay si Dr. Mehta, hindi ito pabor sa mga aplikante na mahihirap. Nagpayo ang attendant na dahilan ni Manoj na nagkasakit ang kanyang ina kaya siya grade 12 repeater. Pinagtawanan nga ni Dr. Mehta na galing si Manoj sa mahirap na lugar, pero nagtaka ito at nagtanong na bakit bumalik si Manoj sa grade 12. Nagsabi ng totoo si Manoj, na pinatigil ng hepe ng pulis ang pandaraya sa standard exam at hinuli ang principal, kaya bumagsak ang lahat na estudyante. Pero nang magsimula ang klase, napatunayan niyang kaya niyang makapasa sa exam kahit hindi man daya. Nagkatinginan ng mga interviewer, sinabi ni Dr. Mehta na maaari nang lumabas si Manoj, palabas na si Manoj nang sabihin ng babaeng interviewer na maghintay muna si Manoj sa labas. Kinakabahan si Manoj na baka ang bagsak niyang marka noon sa grade 12, ang maging dahilan na hindi siya makapasa sa interview. Binasa ni Manoj ang sulat, sinabi ni Shraddha, na kahit hindi maging IPS officer si Manoj, siya pa rin ang gustong makasama nito habang buhay. Nagtanong si Shraddha kung payag si Manoj na magpakasal sa kanya, dahil doon napalitan ng kasiyahan ang kaba ni Manoj. Nang makaharap ni Manoj muli ang mga interviewer, tinanong si Manoj, paano kung hindi siya ang piliin, dahil maraming aplikante na may mas magandang school records kesa sa kanya. Sinabi ni Manoj na hindi naman talaga niya pangarap ang maging IPS officer, kaya lang siya naging aplikante dahil gusto niyang mabago ang sistema. Kung hindi siya ang mapipili, papasok siya na guro, ituturo niya kung ano ang tama, at maging matapat kesa sa maging mandaraya. Darating ang panahon na ang isa o 10 niyang estudyante magiging matapat na leader, sila ang babago sa sistema para maiwasan ang korupsyon at pang-aabuso. Nang matapos ang interview at habang papalabas na si Manoj, narinig niya ang sinabi ni Dr. Mehta na nasayang lang ang oras nila. Dahil doon nang lumabas ang resulta, ayaw nang pumunta pa ni Manoj sa UPSC office pero pinilit siya ni Shraddha. Nang buksan ng security guard ang gate, makikita ang mga aplikante na nagtatakbuhan at sabik na makita ang resulta. Habang si Manoj hinayaan lang nito na si Shraddha ang tumingin sa resulta, kinakabahan nito sa pag-aakalang ayaw sa kanya ng mga nag-interview. Pero ang hindi alam ni Manoj, iniisip nila na ang tulad ni Manoj ang magandang gawing modelo sa kapulisan. Sinabi rin ng isa na mahirap hanapin ang tulad ni Manoj na matapat at may malinis na hangarin. Ilang sandali pa, nakita ni Manoj na umiiyak si Shraddha, at nagpahiwatig na kasama si Manoj sa mga pinalad na makapasa sa interview. Napaiyak at napaluhod si Manoj, nagbunga rin ang kanyang paghihirap, alam niyang masaya ang kanyang lola ngayon, dahil natupad na rin niya ang kanyang pangako. Labis din siyang nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan siya ng mga kaibigan, na tumulong sa kanya papunta sa kanyang mga pangarap. Umiiyak din sa kaligayahan ng kanyang mga magulang, sabik na silang makita ang pagbabalik ni Manoj na nakasuot ng uniforme ng opisyal ng pulis. Makalipas ang 1 taon, isang opisyal ang dumating sa police station, agad na tumayo ang hepe na si Dosyan para sumaludo sana, pero nagtaka ito nang biglang nagbigay galang ang opisyal sa kanya, at ibinigay ang invitation sa kasal. Nakatawang nagpakilala si Manoj na siya ang tinulungan ni Dosyan noon, nagulat si Dosyan, hindi siya makapaniwala, ganun pa man tuwang-tuwa ito at mabilis na niyakap si Manoj. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Sharon Manalo ng Ilocos Norte, Hilario Basas, John Cyril Pantilio ng Ilog Negros Occidental, Roel Balas-Abes ng Debrecen, Hungary, Wendell Baritua ng Abu Dhabi, Arvin Mapagmahal ng Urdaneta City, Pangasinan, Ramil Malasiki ng Santo Tomas City, Batangas, Alan Gino Sarcino ng Carles, Iloilo, Mikey Gista ng Almansore, Doha, Qatar, Mike Ventura at Liamas family ng Tarlac, Noc E. Mendoza ng Palo Alto, Calamba, Laguna,
Marilu Perez ng Kuwait, Vince Alolor ng Bohol, Miss Bagtit TV, Kabuang TV ng Pasay Police, Kisner Painaen ng Bauco Mountain Province, Juntik Sai Vlogs, Michael Madrigal, Lindy Papandayan, Cap Odi Vlog ng Iloilo, Joven Magalion, Henry Lina Facuda ng Tokyo Japan, Teresa Laurel ng Cabalian Southern Leyte, Ann Bibar, Gino Cardiente, Jasem Sarabia, Anli TV ng Marikina, Dan Sher Gabun, Jenna Rose May Bilyones ng Carles Iloilo, Primitivo Ares ng Project 8 Quezon City, Emelia Montesa OFW Adventures ng Hong Kong, John Roberts ng Cabanatuan City, Bunrayan Lubero, Ryan Puricalen ng Barangay Kauswagan Cagayan de Oro City, Jeric Bersabal ng Taguig City, Carmelita Paraiso ng Lumalsilang Cavite, Boki Bonilla ng Lucena City, Tess Kapulong ng Caloocan, Bam TV, Jerome Fuentes, Sin Samaniego, sa Aban Yusof, Harvey Orazayo ng Timbangan Parang Maguindanao del Norte, Nabel Nalo ng Doha Qatar, Axa Rosales ng Oman Muscat, Race Ven Bagaepo ng Southern Leyte, Benjamin Basilia, Yakrelu As, Working OFW Riyadh Saudi Arabia ng Binangonan Rizal, Fatih Uto ng Kuwait, Sherwin Camino, January Mendoza, Batang Siargao. Marami pong salamat sa inyong panunood, ingat po kayo palagi.